Narito ang pinalawig at mas detalyadong bersyon ng kwento mo. Pinahaba ko ang emosyon, paglalarawan at tensyon para mas lumalim ang drama at suspense. Pinanatili ko ang orihinal na tono at estilo habang idinagdag ang mga bagong detalye para mas makapagpakita ng galit, sakit at katakutan. Uminom ka na, Nay. Uminom ka para mainit. Ito'y bird's nest soup na may special tonic na ipinagawa ko para sa'yo. Napakabuti para sa katawan. Ang salitang iyon ni Miguel, ang nag-iisang anak ko, ang lalaking aking inaruga mula sa unang hagulgol hanggang sa unang milyon na negosyo, paulit-ulit na tumutunog sa isip ko ngayon. Noon, matamis ito sa pandinig ko, parang pulot na dumadaloy sa lalamunan, puno ng pagmamahal ng anak sa ina. Pero ngayon, sa gitna ng katahimikan ng lumang mansion na ito, naging matalim na ito. Malamig na parang talim ng kutsilyo na dahan-dahang hinuhugot sa balat ko. Paunti-unti hanggang sa dumugo ang sugat na hindi mo nakikita. Nakaupo ako sa lumang upuang may velvet cover sa gitna ng malawak na sala. French style ang disenyo ng buong bahay. Mataas na kisame, kristal na chandelier na halos hindi na gumagana dahil sa katamaran ng mga katulong na inalis ko na noong nagretiro ako sa negosyo. Ngayon ang araw ng aking ika-70 kaarawan. Walang bulaklak na dumating mula sa mga kaibigan o kamag-anak. Walang kandila, walang cake, walang ingay ng tawa o pagbati. Tanging ang makapal na katahimikan na parang nagyeyelo sa hangin, bumabalot sa mga mamahaling kurtina na halos hindi na gumagalaw dahil sa kawalan ng hangin. Ang lamig ay hindi galing sa aircon, galing ito sa loob ko, sa pagkaalam na ang pinakamalapit kong tao ang siyang nagdala ng kamatayan sa harap ko. Inilagay ng marangal sa isang pilak na tray, parang handog ng sukdulang pagmamahal sa magulang. Pero alam ko na ngayon, hindi iyon pagmamahal. Iyon ay pagtatapos. Bago magpatuloy ang masaklap na alaala, pakikalmahan niyo muna kung nakapag-subscribe na ba kayo sa channel at sabihin niyo sa comments kung saan niyo pinapanood tong video na to, sa kwarto, sa sala, sa opisina, habang nagpapahinga. Ang bawat like, share at suporta niyo ang nagbibigay lakas sa akin para ikuwento pa ang buong istorya dahil hindi ko na kailangang itago pa. Hindi na ako natatakot. Kaninang hapon, dumating si Miguel. Gaya ng dati, naka-Armani suit pa rin siya, Rolex sa pulso, ngiti na parang wala ng problema sa mundo. Dala niya ang isang magarbong porcelain bowl na may takip at ang amoy ng bird's nest soup. Matamis may halong exotic na halimuyak na nagpapaalala sa akin ng mga araw na pinapadalhan niya ako nito mula sa Hong Kong o Singapore noong nag-iisa na ako sa bahay pagkatapos mamatay ng asawa ko. Para sa kalusugan mo, Nay, sabi niya noon. At naniniwala ako. Inilagay niya ito sa harap ko, binuksan ang takip. Mainit pa, usok na usok. Ang sabaw na parang gel na may mga hibla ng nests na lumulutang. Special tonic to, Nay. May doktor akong kinonsulta sa Singapore. Customized para sa'yo, para mas lumakas ka pa, para mas matagal pa tayong magkasama. Tumawa siya ng mahina, parang biro lang. Pero nakita ko sa mata niya, may kakaiba. Parang may tinatago. Parang may countdown na nagsimula na. Uminom ako ng unang kutsara. Mainit, malapot, may tamis na hindi ko maipaliwanag. Parang may halong gamot, pero matamis pa rin. Sarap ba, Nay? Tanong niya. Nakaupo sa katapat kong upuan, nakatitig ng diretsyo. Tumango ako, ngumiti kahit na nagsimulang umikot ang tiyan ko. Salamat, anak. Ikaw pa rin talaga ang pinakamabuting anak. Pero habang umiinom ako ng pangalawa, pangatlo, nagsimulang lumabas ang mga alaala. Noong bata pa siya, umiiyak siya kapag iniiwan ko siya sa bahay para sa board meetings. Noong kolehiyo, pinilit ko siyang kumuha ng business administration kahit gusto niyang maging artista. Noong kinuha ko ang kumpanya mula sa kanya, noong nagkamali siya sa isang malaking deal, galit siya. Pero sinabi ko, para sa ikabubuti mo to, Miguel. Hindi mo pa handa. Galit siya noon, matagal. At ngayon, habang iniinom ko ang huling patak ng soup na yon, na-realize ko, hindi na siya nagalit. Naghintay lang siya. Nagsimulang uminit ang dibdib ko, parang may apoy na dahan-dahang kumakalat.
Hindi mainit na parang lagnat, kundi mainit na parang lason na unti-unting sumisipsip sa dugo ko. Napatingin ako kay Miguel. Ngumingiti pa rin siya, pero ang ngiti na iyon ay malamig na. Walang pag-ibig, walang pagsisisi, parang natapos na ang misyon. "Nay," sabi niya ng mahina, "alam mo ba kung bakit bird's nest? Dahil mahalaga ito. Bihira. At kapag binigay mo sa tamang tao, nawawala na ang problema." Tumayo siya, lumapit, hinawakan ang balikat ko. Malamig ang kamay niya. "Matulog ka na, matagal-tagal na ring pagod ka." Hindi ko na magawang sumagot. Ang paningin ko ay nagdilim-dilim na. Ang chandelier sa itaas ay parang umiikot. Ang katahimikan ng bahay ay naging huni ng kamatayan. At sa huling sandali, naisip ko, ito pala ang tunay na presyo ng yaman na ipinamana ko sa kanya. Hindi pera, hindi ari-arian, kundi ang buhay ko mismo. Ngayon, habang nagsusulat ako nito, o baka multo na lang ako sa isip ko, nais ko lang sabihin, huwag niyong hayaang maging lason ang pagmamahal ng anak. Dahil minsan, ang pinakamatamis na sabaw, ang siya ring pinakamapait na wakas. Kung nakakaantig sa inyo ang kwentong ito, i-like, i-share, at sabihin niyo sa comments, naniniwala ka bang may anak na kayang gawin to sa magulang nila? At sino sa inyo ang may katulad na karanasan sa pamilya? Mag-ingat kayo. Ang pinakamalapit na tao minsan, ang pinakamalaking panganib. Narito ang pinalawig na bersyon ng kwento mo, pinahaba ko pa ang tensyon, idinagdag ang mas malalim na emosyon ng lola, ang pag-aalinlangan at ang dahan-dahang pagbubunyag ng katotohanan. Pinanatili ko ang dramatic na tono ng kwentong katatakutan, kwentong buhay na may twist, habang pinahusay ang flow para mas nakakaengganyo sa mga manonood ng video. Makinis na suit, Armani siguro, o kahit hindi, mukhang mamahalin pa rin. Italian leather shoes na nakashine hanggang makita ang refleksyon ng chandelier. At sa labas ng gate, nakaparada ang Mercedes na alam kong rent a car lang mula sa airport. Hindi niya na kayang bilhin ng mag-isa. Ang pera na iyon galing pa rin sa akin, sa trust fund na pinamahalaan ko hanggang sa mag-70 ako. Pero ngayon, parang nagmamadali na siyang ipakita ang tagumpay niya. Ang mata niya'y laging umaatras, hindi makatingin ng diretso sa akin ng mahigit 3 segundo. Parang natatakot siyang makita ko ang totoo sa likod ng mga mata niya. O baka ako ang natatakot makita. Inilagay niya ang garapon ng bird's nest sa mesa, bahagyang nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang takip. Paulit-ulit na nagmamakaawa ang boses niya, parang bata ulit na humihingi ng tawad. "Nay, uminom ka na, uminom agad, para bumalik ang lakas. Mukha kang payat na payat lately. Para sa'yo to, Nay. Special order mula sa pinakamagandang supplier sa Hong Kong. May tonic pa na customized para sa edad mo." Hinawakan ko ang mainit na garapon. Ang init nito'y sumasalpok sa palad ko, parang yakap ng anak na matagal ko nang hinintay. Ang pabangoy matamis, exotic, amoy ng yaman, ng pag-aalaga, ng mga araw na pinapadalhan niya ako ng mga ganitong regalo kapag nasa abroad siya. Pero sa sandaling yon, nanlumo ang dibdib ko. Baka masyado akong mahigpit sa kanya noong binawi ko ang kontrol ng kumpanya. Baka totoo ngang gusto niyang magpasalamat sa kaarawan ko. Baka ako ang masyadong paranoid sa katandaan. Itinaas ko ang garapon para inumin, pero biglang sumilay sa isip ko ang 2 apo kong sina Marco at Sofia. Kaninang umaga pa, tumawag si Maria, ang manugang ko, halos umiiyak. "Ma, mataas ang lagnat nila, walang malay na sila sa ospital dito sa Taguig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko." Ang insting ng isang lola ang nagising. Ang matandang kaugalian ng mga Pilipinang ina at lola na magtiis para sa bisita, mag-ipon para sa apo. Ang mahalagang suplementong ito, sayang kung iinom ako na matanda na, halos tapos na ang buhay ko. Mas mabuti kung ito'y para sa mga bata, para sa dugo ko na patuloy na tumatakbo sa kanila. Nang tumalikod si Miguel para kumuha ng tubig sa kusina o baka para mag-check sa phone niya kung tapos na ang oras, mabilis kong inilipat ang buong laman ng garapon sa maliit na thermos na lagi kong dala sa bag ko. Para sa mga emergency na gamot, sabi ko noon sa sarili ko. Ngayon, para sa emergency na buhay. Isinara ko ng mahigpit, itinago sa ilalim ng shawl ko at hinawakan ng walang laman na garapon.
Pinahid ko ang bibig na parang natapos ko ng kainin ng regalo kahit na hindi ko man lang natikman. Nang bumalik si Miguel na may baso ng malamig na tubig, makita ang walang laman na garapon. Nakita ko ang pagkakaluwag ng mukha niya, parang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Pero agad na pinawisan siya ng todo, basa ang leeg ng polo kahit naka 18 degrees ang aircon sa sala. Pawis na tumutulo sa sentido, sa ilong, parang hindi niya kontrolado. "Nay, naubos mo na. Buti naman, sabi niya, pero ang boses niya'y may halong panginginig. Tumango ako, ngumiti ng mahina. "Oh, anak, sarap na sarap. Salamat, ikaw pa rin talaga ang pinakamabuting anak ko." Umupo siya sa harap ko, pero hindi na siya makatingin ng diretsyo. Ang kamay niya'y patuloy na naglalaro sa Rolex sa pulso niya, parang nagbibilang ng segundo. "Nay, matulog ka na siguro. Pagod ka na. Ako na bahala sa mga gamit." Tumayo siya, lumapit para halikan ako sa noo. Malamig ang labi niya, parang yelo. "Mahal kita, Nay. Lagi mong tandaan yon." Nang lumabas siya sa sala, narinig ko ang tunog ng pinto sa kusina na sumara ng mahina. At doon, sa katahimikan ng mansyon, nagsimulang umikot ang mundo ko. Hindi dahil sa lason, kundi dahil sa katotohanan na unti-unting lumalabas. Kinuha ko ang thermos mula sa bag, binuksan ng dahan-dahan. Ang sabaw ay nanlalapot pa rin, mainit pa rin. Amoy ko ang matamis na pabango, pero ngayon may halong mapait na katotohanan. Tumawag ako kay Maria. "Anak, dala ko ang bird's nest soup na ibinigay ni Miguel. Para sa mga bata, dalhin mo sa ospital, ipatest muna sa lab kung anong laman nito bago ibigay. Huwag muna ipakain kahit kanino." Tumahimik siya sa kabilang linya. Bakit? Anong nangyari?" Hindi ko na sinagot. Pinatay ko ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Ang Mercedes ay wala na sa gate. Umatras na siguro, parang hindi nangyari ang lahat. Pero alam ko, hindi pa tapos. Ang lason, kung totoo man, ay hindi na sa akin. Pero ang sakit ng pagtataksil ng anak, iyon ay lason na hindi na mawawala kahit saan pa siya magtago. Ngayon, habang nagsusulat ako nito, o baka nagre-record pa rin para sa inyo, nais ko lang sabihin, minsan, ang pinakamalapit na tao ang nagdadala ng pinakamalaking panganib at ang pagmamahal ng magulang. Minsan, iyon din ang nagiging dahilan ng pagbagsak niya. Kung nakakaantig sa inyo tong kwento, i-like, i-share, at sabihin nyo sa comments. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ko? Naniniwala ka bang may anak na kayang gawin to? At sino sa inyo ang may katulad na karanasan sa pamilya? Mag-ingat kayo. Ang pinakamatamis na regalo, minsan, iyon din ang pinakamapait na katotohanan. "Sige nay, may emergency ako. Kailangan ko nang umalis." Tumakbo siya palabas na parang hinahabol ng demonyo, walang paalam na maayos. Pagdating ng gabi, sumakay ako ng Grab na dala ang thermos, excited na isipin ang mga apo na makakain ng masustansyang pagkain. Pagdaan sa intersection, tumunog ang cellphone ko ng paulit-ulit. Si Miguel. "Nay, naubos mo na ba talaga ang bird's nest? Nay, nasaan ka na?" Boses niya'y nanginig ng kakaiba. "Nay, okay ka lang ba? Nasaan ka?" Hindi pa siya dating nagtanong kung nasaan ako o kumakain ako ng tama. Ang biglaang pag-aalala na to ay nagpalamig sa likod ko. Tiningnan ko ang thermos sa kamay ko, saka ang madilim na gabi ng Maynila na puno ng ilaw. Isang masamang hinala ang pumasok, sumikip ang dibdib ko. Ano ang hinihintay niyang mangyari sa akin? Huminto ang Grab sa harap ng kondominium sa Taguig. Niyakap ko ng mahigpit ang thermos na parang kayamanan, mabilis na pumasok sa elevator. Nakahiga sina Marco at Sofia sa kama, maputla ang mukha, pawis na pawis kahit naka-aircon. Si Marco halos hindi na makagalaw, pero nang makita ako, sumubok siyang ngumiti. Mahina, parang natutunaw na yelo. "Lola, gutom na kami," bulong niya. Si Sofia naman, nakapikit, mahinang-mahina ang paghinga. Inilabas ko ang thermos, binuksan ko ng dahan-dahan. Ang amoy ng bird's nest, matamis, may halong maalat na lasa ng dagat, ay pumuno sa kwarto. Pero may kakaibang amoy din na hindi ko napansin kanina. Parang metal, parang kalawang, halong bulok na itlog.
Nag-alinlangan ako saglit, pero ang mga mata ng mga bata, puno ng tiwala, at ang pagod ng ngiti ni Maria ay nagpaunlak sa akin. Hay nako, mga apo ko, ito na yung special na bird's nest mula kay Lola, para lumakas kayo agad. Tinulungan ko silang uminom, kutsara-kutsara, habang hinahaplos ko ang noo nila. Mainit pa rin, pero parang medyo bumaba na ang lagnat. O baka guni-guni ko lang. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang tumigil si Sofia sa paghinga ng malalim. Tumayo si Marco, pero natumba ulit, hawak ang tiyan. Lola, masakit. Bulong niya bago maputla ng tuluyan ang labi. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Miguel, hingal na hingal, mukha'y parang multo. Nay, wag mong ipainom yan. Sigaw niya habang tumatakbo papalapit. Hinawakan niya ang thermos, itinapon sa sahig. Nabasag ito, kumalat ang malagkit na likido sa tiles. Madilim na kayumanggi, may mga kakaibang butil na lumulutang. Nay, yung bird's nest na binili mo kanina, may halo raw na lason. May nag-text sa akin, anonymous. Sabi, wag mong hayaang kainin ng mga bata. May nagbabanta raw sa iyo o sa atin. Napatitig ako sa nabasag na thermos. Sa gitna ng mga pira-piraso, may maliit na plastik na supot na lumulutang, walang label, pero may pulang pulbos na natutunaw na. Parang arsenic o cyanide, base sa amoy at kulay na ngayon ko lang napansin ng mabuti. Tumingin ako kay Maria. Nanginginig siya, pero hindi sa takot, sa galit. Kanina pa yung thermos na yan dito, Nay. Iniwan ni Miguel kaninang umaga. Sabi niya, para sa mga bata. Ako mismo ang nagpainit nito kanina habang wala ka. Pero, hindi ko binuksan. Natakot ako bigla nang tumawag siya ng paulit-ulit. Si Miguel, lumuhod sa sahig, umiiyak na. Nay, sorry. May utang ako sa malaking tao. Sabi nila, kung hindi ko mabayaran, sila na ang bahala sa iyo o sa mga bata. Binayaran ko na sana, pero ginamit nila yung bird's nest. Pinalitan nila yung laman. Akala ko, matutulog lang kayo. Hindi ko alam na ganito kalala. Sumakit ang dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na dulot ng katotohanan. Ang pagmamahal ko sa mga apo ginamit laban sa akin. Ang thermos na dala ko ng buong puso naging sandata ng iba. Tumingin ako kina Marco at Sofia. Humihina na ang paghinga nila, pero buhay pa. Tinawag ko ang ambulansya habang yakap-yakap ko sila. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang bulong ni Marco. Lola, salamat sa bird's nest. Hindi ko alam kung makakaligtas sila. Hindi ko alam kung mapapatawad ko si Miguel. Pero alam ko isa, mula ngayon, hindi na ako basta-basta magtitiwala sa anumang daladala pang pagkain. Lalo na yung may matamis na pangako. Nay, dala ko to para sa kanila. Bird's nest soup na special tonic, pinakamahalaga. Binili ito ni tatay para sa akin noong ako pa'y nagpapagaling mula sa sakit, pero inipon ko, to ng matagal, bawat sentimo, bawat sakripisyo, para sa inyo na lang. Painumin niyo ng kaunti para bumalik ang lakas nila, para makalaro ulit sila ng malakas, para makangiti ulit si Maria ng buo. Maingat kong inilibas ang makapal, berde at mabangong likido mula sa lumang thermos patungo sa dalawang maliit na tasa na may bulaklak na design, mga paborito ni Sofia. Si Marco, 8 taong gulang na, umupo ng maayos sa gilid ng kama, matalino ang tingin, parang alam niyang importante ito. Si Sofia naman, 5 taong gulang pa lang, nagkunot noo dahil sa mapait na amoy, pero sumunod pa rin sa kuya niya. Para kay ate at kuya, bulong ko sa sarili habang pinapanood silang uminom ng unti-unti. Tiningnan ko silang lumulunok ng bawat higop, may kakaibang init sa dibdib. Yung ligaya ng lola na handang magtiis kahit ano para lang makita ang mga apo niyang masigla ulit. Matagal ko nang pinangarap tong araw na ito. Silang dalawa, tumatawa, tumatakbo sa bakuran, hindi na payat at mahina dahil sa sakit na dumaan sa pamilya. Pero ang ligayang yon, tumagal ng wala pang 15 minuto. Biglang nahulog ni Sofia ang tasa. Basag ito sa sahig, tumalsik ang natirang likido na parang berdeng dugo. Niyakap niya ang leeg niya, parang may humihigpit doon. Bigla siyang nanghina, nagkibit ang maliit niyang kamay at paa,
Humina ang hininga, namutla ang mukha na parang nawalan ng buhay ang kulay. Sumunod si Marco. Bumagsak siya pabalik sa kama. Namula ang labi at pisngi, ang hiningay parang sirang lagare na hirap huminga. Nagtitig siya sa akin, mata niya puno ng takot at pagkalito. Lola, ang init. Nay, mga anak ko, ano to? Sigaw ni Maria, tumakbo palapit at yumakap sa kanilang dalawa. Nag-iiyak na siya, nalilito, hinahaplos ang noo nila, hinahalika ng pisngi pero walang nangyayari. Bakit ganito? Anong nangyari sa kanila? Ako'y natulos sa kinatatayuan ko, parang nagyelo ang dugo sa katawan ko. Ang kamay na to, yung kakapagbigay lang ng pag-asa kanina, ngayon ni nanginginig, parang may sariling buhay. Naalala ko bigla ang sinabi ng nagtinda. Special yan, Lola. Imported, pure, walang halong chemical. Pero bakit ganito? Anong nilagay ko sa kanila? Sa ospital! Dalhin sa ospital agad! Sigaw ko, boses na halos hindi ko nakilala. Kinuha ko si Marco sa kama, hinawakan ko siya ng mahigpit habang si Maria'y binubuhat si Sofia. Ang sirang tunog ng basag na tasa, ang iyak ni Maria na sumisigaw ng pangalan ng mga bata, ang hagulgol ng hangin sa labas, lahat ay naging impyerno. Sa daan patungo sa pediatric hospital, sumakay kami sa pinakamalapit na taxi. Dumaan ito sa lahat ng red light, paulit-ulit na busina, parang bawat segundo'y hinuhukay ang buhay namin. Sa loob ng sasakyan, niyakap ko ng mahigpit si Marco. Nararamdaman ko ang init ng lagnat niya na unti-unting lumalamig, parang unti-unti ring nawawala ang buhay. Humahagulgol si Sofia sa kandungan ni Maria, mahinang Lola, Lola, ang naririnig ko sa gitna ng ingay. Ang sirena ng ambulansyang sumalubong sa sa may entrance ng ospital, ang mga doktor na tumatakbo palapit, ang mga karayom, ang oxygen mask, ang sigaw ng mga nurse. Lahat ay bumilis, parang slow motion na horror movie na hindi ko na kayang patayin ng play button. Sa waiting area, habang nakaupo ako sa plastic na upuan, malamig ang pawis sa likod ko. Tinititigan ko ang thermos na dala-dala ko pa rin. Walang laman na, pero parang may bigat pa rin. Anong nangyari? Nagkamali ba ako? O may nagkamali sa akin? Ang tanong na, yon, parang kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib ko. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yung araw na yon, nararamdaman ko pa rin ang amoy ng bird's nest soup na yon. Matamis sa una, pero mapait na parang lason sa dulo. At ang pinakamasakit, ang pag-asa na binigay ko sa kanila, sa wakas, ang siyang sumira sa kanila. Sa emergency room, maliwanag na puti ang lahat, parang walang katapusang liwanag na sumusunog sa mata. Amoy alak at disinfectant na nakakasuka, halo sa mabigat na hininga ng mga taong naghihintay ng balita, mga balita na madalas ay hindi na mabuti. Mga doktor at nurse ay tumatakbo, sumara ang pinto sa harap namin na parang bakal na pader, naghihiwalay ng buhay at kamatayan. Isang oras na parang siglo ang lumipas habang nakaupo ako sa malamig na plastik na upuan, hawak pa rin ang walang laman na thermos na dala-dala ko mula kaninang umaga. Ang init ng tsaa roon noon ay matagal nang nawala, katulad ng pag-asa na unti-unting nauubos sa dibdib ko. Nagbukas ang pinto. Lumabas ang chief doctor, seryoso ang mukha, pawis sa noo kahit malamig ang aircon. Kamag-anak nina Juan Miguel at Juan Sofia? Tanong niya sa mababang boses na puno ng bigat. Ako? Ako ang lola. Tumayo akong nangangatal ang mga tuhod, parang lupa na natutunaw sa ilalim ko. Tiningnan niya ako, may hinala, may awa, may pagod na hindi na maitago. Nagbigay kami ng first aid at tinanggal na namin ang lason sa kanilang sistema. Pero malubha pa rin ang kalagayan nila. Ang mga bata ay stable na ngayon, pero kailangan pa rin ng close monitoring. Hindi pa tapos ang laban. Ang resulta ng mabilis na test ay hindi ordinaryong food poisoning, dagdag niya habang binaba ang tingin sa chart. Sa tiyan at dugo ng mga bata ay mataas na mataas ang arsenic. Arsenic? Nauutal ako, parang salita na hindi ko kayang bigkasin ng buo. Lason yon, lason na pampatay, hindi basta lason na aksidente. Nag-report na kami sa pulisya, ito'y kasong kriminal na. Hindi pa lumipas ang 15 minuto, dumating ang pulis. Isinara nila ang hallway,
Parang biglang naging crime scene ang buong palapag. Nagsimula silang kumuha ng statement, mga tanong na parang kutsilyo. Sino ang nagluto? Sino ang nagdala ng pagkain? Ano ang kinain nila? Sino ang may access sa pagkain? Si Maria, na nakaupo pa rin sa gilid ko, ay biglang nawalan ng malay sa balikat ko. Hinawakan ko siya, pero pakiramdam ko ako rin ang natutunaw. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan ko si Miguel. Una, unreachable. Pangalawa, unreachable. Pang-10 pa rin ang boses ng auto attendant na paulit-ulit. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Nasaan siya? Ang mga anak niya'y kritikal. Nasaan siya? Tumingala si Maria na mamaga ang mata, basa ang pisngi. Nay, wag na tawagan. Hindi niya sasagutin. Kinuha na niya ang lahat ng wedding gold at savings ko noong nakaraang buwan. Sabi niya, invest sa lupa sa probinsya, pero kahapon may dumating na lalaki. Mukhang galit. Humihingi ng bayad. Sabi niya talo sa sugal. Utang sa loan shark ng 10 milyong piso. Nag-away kami kagabi. Sinabi niya sa akin na kung hindi mo matutulungan, bahala ka. Tapos umalis siya. Hindi na siya bumalik. Ang pag-amin niya ay parang huling piraso ng puzzle na ayaw kong makita pero ngayon ay malinaw na sa harap ko. Naalala ko bigla ang mga mata niya kaninang hapon. Laging umaatras, laging umiiwas. Naalala ko ang pagmamakaawa niya sa akin. Uminom ka agad, Nay, para mainit. Masarap yan, fresh na bird's nest pa yan, binili ko para sa'yo. Naalala ko ang nanginginig niyang tanong sa telepono mamaya habang naghihintay kami ng resulta. Naubos mo na ba, Nay? May nararamdaman ka bang kakaiba? Masakit ba ang tiyan mo? Nanginginig ang buong katawan ko, hindi na sa lamig ng ER kundi sa katotohanang sumisiksik sa dibdib ko. Ang bird's nest na yon, ang sinasabing kung ininom ko yon ng mag-isa, mamamatay ako sa sala ng bahay sa Makati. Marahil habang nanunood ng lumang teleserye o habang nagbubukas ng lumang album ng mga larawan. Matutumba ang upuan, matutumba ang baso, at si Miguel, ang anak kong pinaghirapan ko, ang magmamana ng lahat. Ang bahay, ang lupa sa probinsya, ang ipon na naitago ko para sa mga apo. Sapat yon para mabayaran ang 10 milyong utang niya sa loan shark. Para makalayo siya, para makalimutan niya ang lahat ng sakripisyo na ginawa ko para sa kanya. Pero dahil mahal ko ang mga apo, dahil hindi ko kinaya ang ideya na sila'y mag-isa sa mundong ito, kung wala na ako, ibinahagi ko ang bird's nest na yon. 1 kutsara para kay Miguel, 1 kutsara para kay Sofia. Para sa inyong lakas, sabi ko, habang pinapanood silang uminom ng walang pag-aalinlangan. Sa maliit na katawan nila, wala pang 20 kilong bawat isa, ang dosis na yon ay hindi lang lason. Instant na pagwasak. Parang apoy na sumiklab sa loob ng dibdib nila, sumira sa tiyan, sumira sa dugo, sumira sa buhay na hindi pa man tuluyang namumukadkad. Ako mismo, kahit hindi sinasadya, naging tagapagpaganap ng plano ng sarili kong anak laban sa sarili niyang mga anak. Ang kamay na nagbigay sa kanila ng pagkain noon, ng lugaw kapag may sakit, ng kendi kapag nagtatampo, ay siya ring nagbigay ng kamatayan sa kanila ngayon. Isang batang investigator ang lumapit, mukha pa ring bata, pero matalim ang tingin. Hawak niya ang notebook na puno na ng sulat. Ma'am, sabi ng doktor ay kumain muna ng bird's nest bago maospital ang mga bata. Pwede bang sabihin niyo kung saan galing yung garapon? Tinitigan ko ang kawalan. Sa isip ko, 2 larawan ang naglalaban-laban pa rin. Si Miguel noong bata pa. Maliit, mahinhin, laging yumayakap sa akin pag uwi galing school. Nay, paglaki ko, aalagaan kita, sabi niya noon. At ngayon, ang parehong mukha na yun ay nasa likod ng lahat ng ito. Sa kabilang panig, ang 2 apo ko, nakaupo sa ICU, nakakonekta sa mga tubo at wire. Maliit na dibdib na bumabangon-bumabagsak sa hirap ng paghinga. Ipinikit ko ang mata. Isang mainit na luha ang tumulo sa pisngi kong kulubot. Dumaan sa mga guhit ng panahon na inukit ng buhay. Ang bulag na pagmamahal sa anak ay nagpalaki ng demonyo. Bulong ko sa sarili ko, pero narinig ng investigator. At ngayon, kinagat na nito ang buong pamilya. Hindi ko na kayang protektahan ang krimen bilang ina.
Ang bahagi kong ina na mapagparaya na laging nagsasabi ng, "Sige na, anak, para sa'yo," ay namatay nang banggitin ng doktor ang salitang arsenic. Binuksan ko ang mata, malamig na, matalim na tingin na hindi ko pa naranasang gamitin sa buhay ko. "Ang garapon," sabi ko sa investigator, boses na matatag na parang bakal, galing kay Miguel. Binili niya yon kahapon sa isang merkado sa Makati. Sinabi niyang regalo para sa akin, para sa kalusugan ko. Pero alam ko na ngayon, hindi yon regalo. Plano yon. Tumingin siya sa akin, nagsulat ng mabilis. "May ebidensya ba kayo, ma'am? Mga text message, tawag, kahit ano?" Umiling ako. "Wala. Pero may confession si Maria, ang misis niya. At may witness ang mga bata. Si Miguel mismo. Sinabi niya sa kanila na uminom kami pareho ni Lola. Pero natakot si Miguel Jr., kaya binigay niya ang sa kanya kay Sofia." Huminto ako, lumunok ng luha. Kung hindi dahil sa pagmamahal ko sa kanila, baka ako na ang nakahiga roon ngayon. Pero dahil sa pagmamahal din na yon, sila ang nasawi. Sa labas ng kwarto, narinig ko ang sirena ng ambulansya, isa pang emergency. Pero para sa akin, ang tunay na emergency ay nasa loob na. Ang pagharap sa katotohanan na ang anak kong minahal ko ng buong buhay ko ay handang pumatay para sa pera. Tumingin ako sa investigator. "Arrestate niyo siya. Huwag niyo hayaang makatakas para sa mga apo ko, para sa hustisya na dapat matanggap nila kahit hindi na nila maramdaman." At sa unang pagkakataon sa buong gabi na, yon, hindi na ako umiiyak. Galit na ang nararamdaman ko, hindi galit na sumisigaw, kundi galit na malamig. Galit na magpapatuloy hanggang makita ko si Miguel sa harap ng hustisya. Kung gusto mong ituloy pa, halimbawa, ang pag-aresto kay Miguel, ang reaksyon ni Maria, o ang wakas para sa mga bata, sabihin mo lang. Pwede pa nating gawing mas mahaba, mas masakit, o mas may pag-asa. Ano ang susunod na mangyayari sa kwento mo? Dahan-dahan kong inilabas ang thermos at ang basag na garapon mula sa bag, inilagay ng malakas sa mesa ng investigator. Ang tunog ay tuyo at malinaw sa tahimik na hallway. "Ito," sabi ko ng malinaw, walang panginginig, "ay ibinigay sa akin ng anak ko, Juan Miguel, ngayong hapon sa bahay." Sabi niya para sa kaarawan ko. Itinaas ko ang ulo at tiningnan ng diretso ang pulis. Gusto niyang patayin ako, pero napatay niya ang sarili niyang mga anak. Pagkatapos ng pahayag, tumalikod ako at lumabas ng ospital, iniwan ang gulo ng legal na proseso. Alam kong maglalabas ng warrant ang pulis para kay Miguel, pero hindi ako makapaghintay sa mabagal na sistema. Ako ang ina niya, kilala ko ang bawat sulok ng duwag niyang puso kaysa kaninuman. Hindi siya pupunta sa bahay, wala ring lakas ng loob na tumakas sa ibang bansa o probinsya agad. Sa ugali niyang laging protektado, kapag nasa gulo, ang sugatang hayop ay babalik sa pinakakilalang pugad kung saan may handang dilaan ang sugat ng walang tanong. Sa Tondo, sa bahay ni Tita Rosa. Si Tita Rosa ang kapatid kong babae, pero magkaiba ang ugali. Kung ako'y mahigpit at matatag, siya'y mahina at mapagparaya. Mula pagkabata, tuwing sinisigawan ko si Miguel dahil tamad mag-aral o nagnakaw ng pera, tumatakbo siya kay Tita Rosa para ipagtanggol, bigyan ng baon, at marinig ang matatamis pero nakalalason na salita. "Bayaan mo na yung nanay mo, masyadong mahigpit yon, bata ka pa." Ang pagpapalayaw na yon ang nag-ambag sa demonyong narito ngayon. 3 a.m. Ibinaba ako ng taxi sa bunganga ng makitid na eskinita na mabaho ang imburnal at basura ng mahirap na barangay. Naglakad ako sa madulas na daan. Ang ilaw ng poste ay dilaw, nagpapahaba ng anino ko sa sirasirang pader. Ang lumang bahay ni Tita Rosa ay nasa dulo. Nakabukas ng bahagya ang pinto, may liwanag na kumikislap at tunog ng bentilador na umiikot. Pumasok ako. Mabaho ang murang alak at sigarilyo. Si Miguel ay nakaupo sa sahig na may lumang tiles, nakasandal sa paa ng altar. Magulo ang polo, namumula ang mata dahil sa alak at takot, hawak ang kalahating bote ng alak. Hindi niya alam ang trahedya sa ospital. Hindi niya alam na ang mga anak niya'y nakikipaglaban sa buhay. Pagkakita sa akin,
Nataranta siya na parang kinuryente. Nahulog ang bote, nabasag, tumalsik ang alak. Tinitigan niya ako hindi nang may pagsisisi, kundi matinding takot. Nay, bakit ka nandito? Bakit? Bakit hindi ka pa namatay? Ang tanong na, yon ay parang suntok sa dibdib ko. Mas masakit pa sa kamatayan. Hindi niya tinanong kung okay ako. Tinanong niya kung bakit buhay pa ako. Kung buhay pa ako, paano niya makukuha ang pera? Paano mababayaran ang utang? Sigaw niya, boses na bali sa kabaliwan. Papapatayin nila ako. Alam mo ba yon? Papatayin nila ako. Lumabas si Tita Rosa mula sa kwarto, yumakap kay Miguel, ginamit ang katawan bilang panangga. Ate, ano ba yung galit na yan? Lasing lang yan, wag mo nang pansinin. Tiningnan ko ang kapatid ko, ang babaeng palaging nagtitiis, ngayon ay pinoprotektahan pa rin ang demonyo. Gusto niyang patayin ako, Rosa, at pinatay niya ang sarili niyang mga anak. Si Marco at Sofia ay nasa ICU dahil sa arsenic poisoning. Natigilan si Tita Rosa sandali, pero ang makitid na pag-iisip at bulag na pagmamahal ng isang probinsya ng tiya ay muling naghari. Nangyari na siguro hindi sinasadya. Desperado lang yan. Tumingin siya sa akin, may pakiusap pero may sisi. Ate, mayaman ka naman, para saan pa yung pera mo? Sayang ba ang ilang milyon para sa utang niya? Siya ang nag-iisang lalaking apo, ang tagapagmana. Iuulat mo ba sa pulis ang sarili mong anak? Gusto mo bang mawala ang lahi natin? Ang mga salita ni Tita Rosa ay parang asin sa sugat ko. Sa mata nila, mas mahalaga ang yaman ko at dangal ng angkan kaysa buhay ko at ng dalawang inosenteng bata. Parang nakatanggap ng lakas si Miguel mula sa depensa ng tiya. Tumayo siya ng paika-ika. Itinuro ako. Sinabi ang pinakamalalang salita na masasabi ng anak sa ina. Lahat ng ito dahil sa'yo. Dahil pinanghahawakan mo yung titulo ng bahay. Hiniling ko na ibenta mo at bigyan ako para makapagnegosyo. Ayaw mo. Sabi mo para sa pagtanda mo. Matanda ka na, para saan pa ang dami ng pera? Kung mamatay ka, mabenta agad yon. Utang ko 10 milyong piso sa Pimer 6. Pinagbabantaan nila ako. Inayawan mo ako, ikaw ang makasarili. Walang pagsisisi, sinisi niya ang biktima. Itinuturing niyang makatarungan ang pagpatay sa ina para makuha ang yaman dahil sa kanyang kasalanan. Tumingin ako sa anak kong minsang itinatago ko na parang itlog. Nakita ko ang pagkabulok ng kaluluwa niya. Ang kasamaan na nakabaon sa buto. Wala nang lunas. Lumapit ako ng dahan-dahan, matatag. Susugod sana si Tita Rosa pero natigilan sa malamig kong tingin. Walang sampal na ginamit ang kamay, kundi ang tingin at aura ng inang nawalan na ng lahat. Hindi ko siya sinampal. Madudumihan lang ang kamay ko. Tinitigan ko ng diretso ang namumulang mata niya, boses na malamig na parang yelo. Juan Miguel, anak na pinaghirapan ko, binantayan ko sa gabi, nagbenta ako ng pagkain para mapag-aral kita. Patay na siya, namatay ngayong gabi. Nagulat siya. Ang galit niya kanina ay biglang nawala sa harap ng katakutan. Hindi ka na anak ko, isa kang demonyong gutom sa pera at dugo. Gusto mo ang pera ko, di ba? Ngumiti ako ng mapait, puno ng panghuuyam. Ibibigay ko sa'yo. Gagamitin ko ang bawat sentimo ng yaman na hinahangad mo hanggang handa kang pumatay para mabayaran ang pinakamagandang kulungan. Nang maihatid na ang malaking duffel bag ng pera, bundled in 1,000s at 500s, mabigat na parang karma, at ang 20 gold bars na nasa sealed case, may mapait na kasiyahan akong naramdaman. Hindi tagumpay, hindi pa. Pero simula. Miguel, bulong ko sa hangin habang lumalabas ako sa bangko. Gusto mo ng pera, di ba? Nandito na lahat. Pero hindi mo na ito mahahawakan kahit piso. Hindi mo na ito mahahawakan kahit sa panaginip mo pa. Sa labas, sinalubong ako ng malamig na hangin ng February. Hindi ko hinintay ang sasakyan. Naglakad ako. Sa gitna ng tao, sa gitna ng ingay ng Makati, hawak ang bag na puno ng pera at puno ng galit. Alam ko kung saan ito dadalhin. Hindi sa kanya. Hindi sa kanyang mga kaibigan na nag-aabang. Hindi sa droga, sa sugal, sa mga babaeng binabayaran niya para maging masaya sandali. Dadalhin ko ito sa abogado ko.
sa korte. Sa mga dokumento na magpapatunay na hindi na siya karapat-dapat sa mana, sa tulong, sa kahit anong koneksyon sa akin. At kapag natapos ang lahat, kapag natanggal na siya sa buhay ko ng legal at permanente, saka ko ipapamahagi ang pera. Sa mga batang inabandona, sa mga ina na katulad ko noon, sa mga lugar na hindi na niya mararating, hindi ito paghihiganti. Ito ang hustisya na matagal ko nang pinagkaitan sa sarili ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, habang naglalakad ako sa ilalim ng abong kalangitan, naramdaman ko ang init sa dibdib ko. Hindi galit, kundi kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang babaeng handa nang tapusin ang digmaan sa pamamagitan ng pagwawagi. Kung gusto mo pa itong ituloy, halimbawa, ang eksena sa korte, ang confrontation kay Miguel, or ang aftermath, sabihin mo lang. Pahabaan natin hanggang sa maramdaman mong tapos na ang kwento. Paglabas sa bangko, diretso sa opisina ni Atty. Reyes, kilalang criminal lawyer sa Maynila na tinaguriang Reyes the Eagle dahil sa talim at tigas sa mahihirap na kaso. Sa pinakamataas na palapag ng building sa Makati, tanaw ang abalang lungsod. Tinanggap niya ako, matalim ang tingin. Ma'am Elena, nabasa ko na sa balita. Ang mga bata poisoning. Sino ang ipagtatanggol ko? Anak ko? Tanong niya ng sumusukat. Karaniwan, ang mga ina ay para makjanching ang parusa ng anak. Inilagay ko ang bag ng pera sa mesa, binuksan. Mga berdeng piso ang sumalubong. Hindi, sagot ko ng walang emosyon. Ipagtatanggol mo ang hustisya. I-hire kita para makulong siya ng habambuhay o death penalty kung pwede. Ngumiti si Atty. Reyes ng bahagya, nagulat pero na-excite. Isa itong bihirang kliyente. At kailangan ko rin ng top private investigators, ex-cop mas maganda. Alamin mo kung kanino siya may utang, magkano, saan. Detalye ng bawat utang, bawat dokumento. Hindi ko alintana ang gastos. Tumango siya, may ngiti. Sige, ikaw ang nagbabayad, ikaw ang may hawak ng laro. Liliparin natin ang Maynila para makuha yan. Sa loob ng 24 oras, malaking file ang nasa harap ko. Iniulat ng investigator. Utang ni Miguel ay 12 milyong piso, kasama na ang compound interest. Pangunahing utang kay Mang Berto, loan shark sa Binondo. May pirma siya, mortgage sa future inheritance, ang bahay sa Makati. Kapag namatay ka, ibebenta daw agad para bayaran. Pinilipit ko ang file, nanginginig sa galit. Binenta na niya ang buhay ko sa papel noon pa. Hindi pa tapos. Dagdag ng investigator ng may awa, may pinirmahan din siyang peking signature ni Maria para sa kondo sa Taguig, sinalong sa pawn shop para sa 2 milyon na nalaro sa kasino sa Cambodia noong nakaraang buwan. Ipinikit ko ang mata, huminga ng malalim para pigilan ang pagsusuka. Ang manugang ko, ang mga apo ko, nakatira sa bahay na hindi na sa kanila, anumang oras ay maaaring maalis ng walang kaalam-alam. Tumingin ako kay Atty. Reyes at sa team. Maganda. Alam ko na ngayon kung ano ang hawak ng kaaway. Tumayo ako, lumapit sa bintana, tiningnan ang maliliit na sasakyan sa baba. Maynila na maganda pero puno ng bitag. Ang anak ko ay nalunod sa putik at ako ang magbubuhos ng lupa para ilibing siya ng tuluyan. Kinuha ko ang cellphone, maraming missed call mula sa unknown at kay Tita Rosa. Binlock ko lahat. Kailangan ko ng katahimikan. Ito ang unang torture para sa kanya. Hayaan siyang matakot, mag-isip kung patay na ba ako o alam ko na ang lahat, darating ba ang pulis, darating ba ang mga utang. Ang takot sa hindi alam ay mas masahol pa sa kamatayan. Tumingin ako kay Atty. Reyes. Simulan na ang susunod, bibilin ko ang lahat ng utang niya, ako ang magiging nag-iisang creditor ng anak ko. Tumango siya ng may respeto. Ma'am Elena, isa kayong matinding babae. Hindi lang hustisya ang gusto mo ring putulin ang lahat ng takas niya. Kinuha niya ang karapatan kong maging ina. Sagot ko, malamig pero matalim. Kukunin ko rin ang karapatan niyang maging tao. Sa larong pera na to, panalo ako. Dahil mayroon ako na wala siya. Ang katapangan ng isang taong wala nang mawawala. Agad na inilunsad ang susunod na hakbang. Walang pahinga para sa kanya.
Sa isang pribadong restaurant sa Binondo, tahimik pero may usok ng sigarilyo at sulfur, nakaupo ako sa VIP room, harap-harapan kay Mang Berto, ang kilalang loan shark. Mataba siya, may makapal na gold chain, mukha puno ng peklat. Tiningnan niya ako nang may pang-uuyam. Siguro, sa buong buhay niya sa negosyo, hindi pa siya nakakita ng 70 anyos na nakadress na mag-aayos ng utang. Lola, ikaw ba ang nanay ni Miguel? Dito ka para umiyak at humingi ng extension para sa anak mo? Tumawa siya ng malakas, pinasok ang usok sa mukha ko. Paunang babala, dito hindi tinatanggap ang luha, pera lang. Hindi ako nagsalita, tumango lang kay Ate Nern Reyes. Binuksan niya ang malaking bag, 10 milyong piso sa cash, mabango ang bagong pera na natakpan ng amoy ng murang sigarilyo. Nawala ang ngiti ni Mang Berto, lumapit siya, matay kumikislap sa kasakiman. Hindi ako humihingi, sabi ko ng kalmado pero malakas. Bibili ako. Bibili ka ng ano? Tanong niya, halos hawakan ng pera. Bibilhin ko ang lahat ng utang ni Juan Miguel, principal at interest. At higit sa lahat, ang mortgage sa future inheritance na pinirmahan niya. Tiningnan ako ni Mang Berto, saka ang pera. Matalino siya sa negosyo, alam niya ang cash is king. Sino man ang susunod na kreditor, wala siyang pakialam. Tinawag niya ang tauhan para dalhin ang papeles. Mabilis ang transaksyon, binilang ang pera, nilagdaan ang transfer. Sa loob ng 30 minuto, ang utang na may pirma at thumb mark ni Miguel ay nasa kamay ko na. Lola, hinangaan kita, sabi ni Mang Berto habang inilalagay ang pera. Pero bakit mo ginastos yan para iligtas siya? Wala ka nang matitira. Inilagay ko ang papeles sa bag, tumayo, inayos ang damit. Sino bang nagsabing ililigtas ko siya? Binili ko ang utang para ako mismo ang mangolekta. Kayo ay mangungutang gamit ang kamao. Ako ang ina niya. Mangongolekta ako gamit ang batas at ang buhay niya. Lumabas ako. Iniwan siyang gulat. Susunod na destinasyon, ang kondo sa Taguig. Kasama ko si Attorney Reyes at Sheriff. May karapatan ako bilang bumili ng utang mula sa pawn shop na isil ang property para sa civil execution. Binuksan ni Maria ang pinto, mukha'y pagod mula sa ospital. Nagulat siya sa mga kasama ko. Nay, ano to? Pumasok ako, tiningnan ang dating tahimik na tahanan, magulo, madilim. Maria, makinig ka. Chinalong na ni Miguel ang bahay na to, peking pirma mo, malapit nang dumating ang mga utang para paalisin kayo. Bumagsak si Maria sa sofa, umiyak. Bakit ganun siya? Umupo ako sa tabi, hinawakan ang payat niyang kamay. Pero huwag kang mag-alala, binili ko na ang utang na yon, nasa akin na ang titulo. Tumingala siya, may pasasalamat pero takot. Nay, paaalisin mo ba kami? Hindi. Umiling ako ng matigas. Ipapasa ko ang titulo sa mga apo ko, Marco at Sofia. Ikaw ang guardian hanggang mag-18 sila. Ito'y pag-aari nila. Wala nang karapatan si Miguel. Ligtas na kayo mula ngayon. Inabot ni Atay Reyes ang papeles para sa transfer. Nanginig si Maria habang pumipirma, tumutulo ang luha sa papel. Mga luha ng kalayaan, pero hindi pa tapos. May natitira pang pride si Miguel, pagiging executive sa malaking real estate firm. Doon niya niloloko ang mga babae at nagpapautang gamit ang pangalan. Binigyan ko ang investigator ng envelope na puno ng ebidensya. Embezzlement, overpricing, photos ng paglalaro sa casino. Ipadala to sa chairman at HR. 2 oras lang, kumalat ang balita na tinanggal si Miguel. Nakita siyang pinapalabas ng security, gamit sa kahon, pinahiya sa harap ng mga kasamahan. Malaking hampas sa ego niya. At ang huling hampas ngayong araw, financial lockdown. Tinawagan ko ang mga dating kaibigan sa bangko, mga lugar kung saan binuksan ko ang supplementary cards para sa kanya. I-lockdown lahat agad. Naririnig ko ang pag-type sa kabilang linya na parang pagsara ng rehas. Kahit saan siya ngayon, nagtatago man o humihingi ng utang sa dating barkada, kapag isinuksok niya ang card sa ATM, card blocked. Kapag magbabayad ng kape o pagkain, declined. Mula sa mayaman na sumasakay ng luxury car, ngayon ay hindi makakuha ng 500 piso, walang pera, walang bahay, walang trabaho, at may utang na milyon sa mismong ina niya. Pinutol ko ang lahat ng daan ng buhay niya,
idinikit sa pader, hindi para mamatay sa gutom, kundi maramdaman ang kawalan ng lakas na naranasan ko nang malaman ang balak niyang patayin ako. Ang hayop ay sugatan, gutom, at nakulong na. Hinihintay ko na lang kung paano siya magpupumiglas bago tuluyang mahuli ng batas. Si Miguel ay nawalan ng yaman, trabaho at koneksyon. Pero sa panahon ngayon, ang pagpatay sa lipunan ay mas nakakatakot kaysa pisikal na kamatayan. At ako ang magbibigay ng ganoong parusa ng masakit at patay na patay. Ang kontrahampas ay mabilis, malakas at tumpak. Agad na nagbago ang opinyon ng publiko. Ang mga dating nagtatanggol kay Miguel ay nag-delete ng comments at umatake ng mas malakas. Ang imahe niyang biktimang asawa at ama ay gumuho. Ngayon, malinaw na siya'y abusive husband, addict, sinungaling, at malupit. Agad na epekto. Ang dating barkada, dating kliyente na dating tinatawag siyang sir o boss ay natakot sa masamang epekto. Binlock nila siya sa lahat ng socials. Walang gustong makasama ang isang taong tinaguriang nghitsto at killer ng sariling dugo. Kahit sa labas, mask at cap man ang suot niya, nakikilala pa rin siya. May nagtuturo, may sumisigaw, may nagtatapon pa ng basura o bato. Naging daga siya na hinahabol sa liwanag ng araw. At ang huling kanlungan, bahay ni Tita Rosa sa Tondo, ay hindi naligtas. Sobrang pressure mula sa kapitbahay. May nagtatapon ng bagong, nagtatapon ng pintura sa pinto, sinisigawan na sumisilong sa kriminal. Si Tita Rosa, na palaging mayabang sa kapitbahay, hindi na kinaya. Sa hapon na yon, nabalitaan ko mula sa investigator na pinalayas niya si Miguel. "Umalis ka na! Alis para hindi ko na makita! Napahiya mo ako sa barangay!" Sigaw ni Tita Rosa hanggang dulo ng eskinita. Itinapon si Miguel sa labas na may plastic bag ng damit. Tumayo siyang nalilito sa harap ng eskinita na dating itinuturing niyang pinaka-safer place. Walang pera, walang bahay, walang pamilya, walang kaibigan. Nang gabing yon, pinadala sa akin ng investigator ang larawan mula sa malayo. Si Miguel na nakahiga sa bench sa Luneta Park, tinakpan ng lumang dyaryo laban sa lamig. Sa paligid, mga homeless at addict. Ang dating rich kid ay opisyal nang sumali sa pinakailalim ng lipunan. Tiningnan ko ang larawan, walang awa. Ito ang presyo ng desisyon niya. Pinili niya ang pera kaysa pamilya, krimen kaysa konsensya. At ngayon, natanggap niya ang nararapat, ganap na pag-iisa sa gitna ng abalang buhay. Pinatay ko ang phone, pumasok sa kwarto, tinakpan ng mga apo, nakakauwi lang mula sa ospital. Nakita ang maputla pero payapang mukha nila sa pagtulog, sinabi ko sa sarili, nawala ko na ang pinakamalaking panganib sa buhay niyo. Wala nang makakasama sa inyo mula ngayon. Bukas darating ang pulis. Alam ko yon at hihintayin ko ng payapa ang katapusan ng trahedyang ito. Sa umagang hinuli si Miguel, umuulan ng malakas sa Maynila. Ang ulan ay parang naglalaban ng dumi pero hindi ng kasalanan. Dumating ang pulis sa park ng 7:00 ng madaling araw. Nahuli siya sa ilalim ng hagdan, nanginginig sa gutom at withdrawal. Ang larawan ng dating mayaman na ngayon ay basa, marumi at nakaposas ay nasa front page ng lahat ng pahayagan. Tiningnan ko ang larawan, walang buhay ang mata niya na nakatingin sa kamera, at alam ko na ang pagkatao niya ay matagal ng patay. Ang batas ay nililinis lang ang natirang balat ng demonyo. 3 buwan pagkatapos, ang preliminary trial sa Manila Regional Trial Court. Puno ang korte. Hindi lang media at curious, pati dating kaibigan at partner niya na ngayon ay manonood ng wakas ng trahedya. Makapal ang tensyon at bulungan. Nakaupo ako sa unahan para sa victims. Nakasimple at seryosong damit ngayon. Tuwi ang likod, matalim ang tingin sa accused box. Sa tabi ko si Maria, mahigpit ang hawak sa kamay ko, nanginginig pero matatag. Dumating si Miguel na dinala. Payat na payat, mukha'y huli, matay malalim na madilim, damit na maluwang sa payat na katawan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap. Nang makita ako, natigilan, may kislap ng pag-asa, pero nawala nang salubungin ng malamig kong tingin. Bumulong siya ng nay, pero natabunan ng tunog ng martilyo ng judge. Nagsimula ang korte, binasa ang charges ng malinaw na parang karayom.
Murder of minors with treachery and evident premeditation. Yumuko si Miguel. Ang public defender ay sumubok mag-save sa weak mitigating tulad ng momentary lapse at financial desperation. Umiiyak si Miguel, sinasabing dinala lang para takutin ako para makakuha ng pera, hindi sinasadya ang epekto sa mga anak. Sinusubok niyang manghingi ng awa. Pero tumayo si Ataisher Reyes, abogado ko. Hindi siya nagsalita ng mahaba, hiniling lang na i-play ang importanteng ebidensya. Ang recording sa bahay ni Tita Rosa. Malinaw ang boses ni Miguel sa gitna ng ingay ng bentilador. Bakit hindi ka pa namatay? Kung buhay ka pa, paano ko makukuha ang mana para bayaran ng utang? Mamatay ka na para makatulong ka. Nagulat ang lahat. May nanginginig, hindi makapaniwala na masasabi ng anak ang ganito sa ina pagkatapos ng paglalagay ng lason. Ang crocodile tears niya sa korte ay naging katawa-tawa at makapal ang mukha. Nagkunot ang noo ng judge, mas matindi ang tingin sa accused. Bumagsak si Miguel, yumuko at yumakap sa ulo. Sumunod ang testimony tungkol sa mga bata. Hindi ko pinayagang dumating sina Marco at Sofia para hindi matroma, pero binasa ang report ng psychologist at kwento ni Marco. Binigyan ako ni tatay ng candy, sabi niya masarap pero wag sabihin kay nanay at lola. Nakakatawa siya ng iba, natatakot ako sa kanya. Ayaw ko na siyang makita, masama siya. May naiyak sa audience. Yumuko si Maria sa balikat ko. Hinaplos ko ang kamay niya, mata ko'y nakatitig pa rin kay Miguel. Nakita mo ba, Miguel? Hindi mo lang pinatay ang pagmamahal ko bilang ina, pinatay mo rin ang pagiging ama sa puso ng mga inosenteng bata. Matagal ang deliberation. Nang bumalik ang korte, tumayo ang lahat, katahimikan na maririnig mo ang hininga. Sa ngalan ng Republika ng Pilipinas, hinatulan ng accused na Juan Miguel ng murder. Huminto ang judge. Parusang life imprisonment. May malaking buntong hininga sa buong korte. Hindi death. Pero para kay Miguel, mas masahol pa ang habambuhay kaysa kamatayan. Mabubuhay siya sa loob ng rehas, kakainin ng konsensya at pag-iisa. Makikita ang kabataan at buhay niya na mabulok araw-araw. Bumagsak si Miguel nang marinig ang hatol, kailangang buhatin ng guard. Bago madala palabas, tumingin siya sa akin ng huling beses, matay nang hihingi. "Nay, tulungan mo ako." Hindi ako umiyak, tumango, o tumalikod. Tiningnan ko lang siya. Tingin ng isang ina na natapos na ang tungkulin, itinakwil ang cancerous na parte ng sarili. Tumango ako sa judge bilang pagkilala sa hustisya, hinawakan ang kamay ni Maria at lumabas. Sa labas, tumigil ang ulan, may ginto ang sikat ng araw sa courtyard. Huminga ako ng malalim ng sariwang hangin, magaan ang dibdib, tapos na ang bangungot, naganap na ang hustisya. Kahit nasira ang pamilya, ligtas na ang mga inosente. Naglakad ako ng tuwid patungo sa liwanag, iniwan ng dilim. Pagkatapos ng korte, hindi na ako bumalik sa mansion sa Makati. Parang patay na lang ang bahay na yon, puno ng alaala na gusto kong ilibing. Bawat hagdan, bawat upuan, kahit ang amoy ng lumang kahoy ay nagpapaalala sa batang anak na natututo lumakad at sa lalaking nag-abot ng lason sa akin. Hindi ko kayang manirahan sa museum ng sakit. Ibinenta ko ang bahay. Mabilis at diretso ang desisyon tulad ng pagkakakulong kay Miguel. Hindi ko inalintana ang mababang offer dahil may history. Gusto ko lang itong mawala. Ang pera mula sa pagbenta, malaking halaga, ay inilipat sa account. Pero hindi ko ito itatago para sa pagtanda. Ang pera, ang ugat ng trahedya. Gagamitin ko ito para sa mas mabuti. Lumipat ako sa isang high-rise condo sa BGC, mataas ang palapag, tanaw ang bay at Green Park. Walang madilim na pader, walang nakaraan na sumasakal. Dito, liwanag sa bawat sulok at hangin mula sa dagat ang nagpapalayo sa dating problema. Gamit ang pera mula sa bahay, itinatag ko ang Golden Years Shield Foundation. Hindi ito simpleng charity na nagbibigay ng bigas o noodles. Nag-hire ako ng top lawyers at psychologists para magbigay ng libre legal aid sa mga matatanda na inaapi ng anak, kinukuhaan ng yaman o iniwan tulad ko. Gusto kong maging kalasag para sa mahihina, ipakita na ang pagtanda ay hindi kahinaan at ang pagiging pamilya
ay hindi dahilan para tanggapin ang kasamaan. Naging advocate ako hindi para sa fame, kundi para mabigyan ng saysay ang natitirang buhay ko. Nagbago rin ang relasyon ko kay Maria. Walang na awkward mother-in-law, daughter-in-law distance. Kami dalawang babaeng dumaan sa bagyo, nagbahagi ng sakit mula sa parehong lalaki. Tinuruan ko siya ng financial management, investing, at pagtayo sa sariling paa. Binigyan ko siya ng kontrol sa malaking bahagi ng assets, hindi dahil matanda ako, kundi dahil pinagkakatiwalaan ko siya. Si Maria ay hindi na lang manugang. Naging anak na siya, kaibigan, at pinakamatibay na kaalyado. At ang mga bata, Marco at Sofia. Sa una, madalas silang magising sa gabi ng natatakot, takot sa dilim, sa estranghero, at lalong sa salitang tatay. Nag-hire kami ng best child psychologist. Unti-unti, bumalik ang ngiti. Ang masasakit na alaala ay napalitan ng mga hapon na naglalakad kami sa park. Tumatakbo sila sa damo, nagpapalipad ng saranggola at tumatawa ng malakas. Nagpalit kami ng apelyido nila mula sa tatay patungo sa apelyido ni Maria. Simple lang na legal step pero malaking simbolo, pinutol ang lahat ng ugnayan sa ama na may sala. Sila ay anak ni Maria, apo ko, at lalaki silang malinis, puno ng pagmamahal, hindi nadudumihan ng lason na dugo. Magkaiba na ang buhay ko. Hindi na ako ang matandang naghihintay sa dating mansion. Sumali ako sa yoga at tai chi group, nagkukwentuhan sa tsa kasama ang mga kaibigang matatanda, nag-enroll pa sa painting class, pangarap ko noong bata na iniwan para sa pamilya. Naglalakbay ako ng hindi nagmamadali, tinatamasa ang mundo na dati hindi ko napansin. Tuwing umaga sa balcony, tinitingnan ang pagsikat ng araw sabay, sinasabi ko sa sarili ang bagong aral na natutunan sa dugo at luha. Ang mga anak ay biyaya, pero kung naging lason na, kailangang putulin ng buong tapang para mabuhay. Ang sakripisyo ay hindi birtud kung nagpapalakas ito ng kasamaan. Kapag nagmahal ka sa sarili, saka mo mapoprotektahan ang mga karapat-dapat. Muling nabuhay ako mula sa abo ng trahedya, hindi na biktima. Ako'y survivor at panalo. Si Miguel ay nananatili sa loob ng kulungan. Pero sa buhay ko, nabura na ang pangalang yun ang tuluyan. Habang tinatamasa ko ang katahimikan sa kondo, sa malayong lugar, ang dating anak na aking sinuyo ay nararanasan ang impyerno na kanyang ginawa. Sa New Bilibid Prison, walang aircon, walang malambot na kama, walang bird's nest. Mainit na araw, mataas na pader na may barbed wire at matigas na disiplina. Walang commissary funds dahil binlock ko lahat. Dapat siyang mabuhay sa prison food. Bigas na may kulay pula, sabaw na malabnaw, at tuyong isda. Para sa dating sanay sa luxury, ito'y pisikal na parusa. Pero mas malala ang mental torture. Sa loob ng kulungan, may hierarchy din. Ang drug lords at killers ay nirerespeto. Pero ang katulad ni Miguel, pumatay sa ina para sa pera, naglagay ng lason sa sariling anak, ay itinuturing na pinakamababa, basura na kinamumuhian kahit ng pinakamalupit na preso. Walang nakikipag-usap sa kanya. Sa work time, nag-iisa siyang nagbabalat ng buto o nagtatanim sa init. Sa cell, madalas siyang walang sakit, basta katapusan na inaasahan. Ano ang dahilan? Tanong ko. Heart failure dahil sa advanced TB. Nahimatay siya habang nagtatrabaho kaninang umaga. Dinala sa ospital pero hindi na nailigtas. Walang kasama sa huling sandali. Naisip ko ang eksena. Si Miguel sa lupa, dibdib na sumikip, hininga na humihigpi. Sa paligid, walang pakialam na mga mata, malamig na mundo ng kulungan. Walang humawak sa kamay niya, walang nakarinig ng huling salita. Namatay siya ng mag-isa, tulad ng pamumuhay niya sa huling mga taon. Salamat sa balita, ako ang bahala sa libing. Pinatay ko ang tawag, inilagay ang gunting. Tumingin ako sabay, ang tubig ay patuloy na umaagos, ang buhay ay nagpapatuloy, isang butil lang ang nawala. Nagpabook ako ng van para sa cremation. Nag-iisa ako, ayaw ko nang sumama si Maria. Manatili ka sa mga bata, ako ang magtatapos nito. Sa morgue, malamig at mabaho ang kamatayan. Tiningnan ko si Miguel ng huling beses. Payat, mukha'y puno ng sakit, nanatili ang takot sa mukha.
Ang dating puti at mataba kong anak ay ngayon ay isang walang kwentang bangkay. Hindi ako umiyak. Natuyo na ang luha ko mula sa gabing yon sa ospital. Mabilis kong nilagdaan ang papeles, hindi ko dinala sa bahay, walang seremonya, walang bulaklak o dasal. Diretso sa krematorium. Sa ingay ng apoy, tumayo ako at tiningnan ang itim na usok na umaakyat. Bumalik ang abo sa abo. Lahat ng galit, utang, kasakiman, kasamaan, lahat ay nawala sa apoy na yon. Nang ibigay ang urn na mainit pa, hindi ko dinala sa simbahan o kolumbarium ng pamilya. Ayaw kong marumihan ang sagrado ng mga ninuno ng kanyang kaluluwa. Ayaw kong makita ng mga apo ang urn ng taong nagbalak pumatay sa kanila. Nagpunta ako sa isang maliit na charity temple sa probinsya kung saan tinatanggap ang abo ng mga walang kamag-anak. Inilagay ko ang urn sa simpleng istante kasama ang iba pang walang pangalan. Manatili ka rito para magsisi. Hindi kita maibabalik sa bahay. Ang bahay ay para sa pamilya at nawala mo na ang karapatan noon pa. Nagpasindi ako ng isang stick ng insenso, tiningnan ang manipis na usok sa katumalikod ng hindi lumingon. Gabing yon, puno ng amoy pagkain ng kondo. Nagluto ako ng beef stew na paborito ng lahat. Si Maria at mga apo ay masayang nag-aayos ng hapag. Walang nabanggit na Miguel. Walang tanong na nasaan si tatay o nasaan si asawa. Ang pangalan na yon ay naging tabu, sugat na gumaling pero ayaw nang galawin. Masaya at simpleng hapunan. Tawa ng mga bata, tunog ng pinggan, balita sa TV. Isang normal na pamilya na napakahalaga. Sa hating gabi, nagbuhos ako ng red wine. Lumabas sa balcony, sumandal sa railing, tiningnan ang Maynila na kumikislap sa ibaba. Dumaan ang hangin sa aking maikli ng buhok na kulay abo. Itinaas ko ang baso, sinipat sa liwanag ng buwan. Ang pula ay parang dugo, pero ngayon ay simbolo ng buhay at muling pagsilang. Ininom ko, ang pait sa dila ay naging tamis sa lalamunan. Tumingin ako sa langit, bumulong sa nakaraan. Pinatawad kita dahil isinilang kita, pero nagpapasalamat ako sa langit dahil umalis ka. Ang pag-alis mo ay kalayaan para sa amin lahat. Inubos ko ang baso, inilagay ito sa mesa. Ngumiti ako ng mahinahon, ngiti ng ganap na kalayaan. Sarado na ang aklat ng buhay na puno ng unos. Bukas, bagong pahina na malinis, puno ng kapayapaan at ligaya na aking isusulat. Ako, si Elena, ay nabuhay at mamumuhay ng buong buo para sa sarili ko. Ang kwento ni Elena ay malupit na paalala tungkol sa hangganan ng pagmamahal sa anak at lakas ng pagprotekta sa sarili. Ang pag-ibig sa anak ay natural, pero ang pagtitiis sa kasamaan ay kasalanan. Kapag ginawang sandigan ng kasakiman ang pamilya at nagbanta sa buhay, ang pagputol ng buong tapang sa kanser na yun ay hindi kalupitan kundi pinakamatapang na hakbang para mapanatili ang dangal at protektahan ang natitirang inosente. Ang pagtanda ay hindi kahinaan kapag dinala sa dulo. Ang katahimikan at talino ng ina ang pinakamatulis na armas para muling mabuhay mula sa abo. Kung nagustuhan mo ang kwento, like, subscribe at sabihin mo sa comments kung anong parte ang pinaka nakakagulat sa'yo. Ang bawat like at comment ay malaking tulong para magpatuloy kami sa pagbabahagi ng makabuluhang kwento. Salamat ng marami. Yeah.